Hello everyone, I'm J. Mark Tumbaga. Pag-usapan po natin yun ay it's all about compassion and ang mga kahulugan pa nito. Sa panahon ngayon kung saan ang mundo ay naharap sa maraming problema tulad ng kahirapan, pagkawatak-watak ng lipunan, pagkasira ng kalikasan, mas lalong naging mahalaga ang isang simpleng salitang may malalim na kahulugan. Compassion sa Tagalog. Ito ay tinatawag na malasakit o pagdanay pero sa totoo lang mas malawak pa ang sakop nito. Hindi lang ito basta awa, kundi isang damdamin may kasamang pagkilos para sa kapakanan ng iba. Sa essay na ito, tatakayan natin kung ano ang compassion, paano ito ipapakita sa papalaga sa kapwa at sa kalikasan, at ano ang papel ng communal, communal discernment sa paggawa ng mas mahabing pambansa ng PU at buong mundo. Para sa akin, ang compassion ay kakayahan nating mangiramdam sa pinagdaraanan ng iba at ang pagkakaroon ng taos-pusong hangarin na tumulong sa kanila. Hindi ito natapos sa pakikiramay. Ang tunay na compassion ay may kasamang aksyon. Kapag nakita mong may taong nahihirapan at gumawa ka ng paraan para siya ay guminhawa, yun ang compassion in action. Ibig sabihin, may pakiramdam ka para sa kapwa at handa kang magbigay ng oras, lakas, o kahit simpleng suporta para sa kanya. Hindi rin ito limitado sa malaking gawa. Kahit ang mga maliit na bagay ay maaaring maging pagpapakita ng malasakit, tulad ng pakikinig sa isang kaibigan na may problema, pagbibigay ng pagkain sa nagugutom, o pagngiti sa taong tila pagod at puno ng bigat na problema. Minsan, sapat na ang pasensya mo upang maramdaman ng isang tao na hindi siya nag-iisa. Sa ating kapwa, ang compassion ay naipapakita sa ating pang-araw-araw na ugnayan. Sa loob ng PU, halimbawa, maaaring maipakita ito ng mga estudyante sa isa't isang pagitan ng pagtulong sa mga gawain, pagbibigay ng suporta sa mga klase na may pinagdadaanan, at pagbibigay respeto sa iba't ibang opinyon. Ang mga guro naman ay nagpapakita ng compassion sa pagbigay konsiderasyon ng mga estudyante may personal na hamon sa pagbibigay ng inspirasyon sa gitna ng hirap ng pag-aaral. Sa mga staff at administrasyon, naipapakita rin ito sa maayos na serbisyo at malasakit sa bawat member ng komunidad. Sa ganitong paraan, nabubuo ang isang kulturang malasakit, isang lugar kung saan nararamdaman ng bawat isa na sila ay mahalaga, tinatanggap at iniintindi. Ngunit hindi lang ito natatapos sa tao. Ang compassion ay kailangan ding ipakita sa kalikasan. Bilang mga tagapangalaga ng mundo, responsibilidad nating alagaan ito sa simpleng paraan, gaya ng pagtapon ng basura sa tamang lugar, paggamit ng mga eco-friendly na materialis, pag-iwas sa sobrang paggamit ng kuryente at tubig. Ito ang mga hakbang na nagpapakita ng malasakit hindi lamang sa kasalukuyan kundi lalo na sa sumusunod na henerasyon.
Kapag iniisip natin ang epekto ng ating mga gawain sa kapaligiran, ipinapakita natin na tayo ay may compassion. Kapag tinatrato natin ang kalikasan bilang buhay at may halaga, doon natin tunay na ipapakita na tayo ay malasakit hindi lang para sa ating sarili kundi sa buong mundo. Isang mahalagang bahagi ng pagiging mahabagin at pagkakaroon ng communal discernment. Sa madaling salita, ito ang sama-samang pahingilay at pakikinig upang makagawa ng tamang desisyon para sa ikabubuti ng lahat. Sa halip na desisyon batay sa pansariling interes, ginagawa ito sa tulong ng pakikipag-ugnayan sa iba, pakikinig sa kanilang karanasan, pananaw, at pangangailangan. Sa PU, mahalagang isang buhay ang ganitong proseso. Hindi lamang dapat iisa o iilang tao. Ano ang gumagawa ng mga desisyon? Kailangan may boses ang lahat. Estudyante, guro, staff, at admin. Sa pamagitan ng communal discernment, naisasama ang pananaw ng lahat ng mga importanteng desisyon tulad ng proyekto para sa komunidad, mga pagbabago sa sistema ng pagkatuto, at mga hakbang para mas mapabuti ang kapaligiran at sa paaralan. Ano ang communal discernment at hindi mabilis na proseso? Kailangan natin ito ng buksan na puso at isipan at kakabang loob para makinig at ang tiwala sa isa't isa. Ngunit sa dulo, ito ay humahantong sa mga desisyon mas makatarungan, mas makatao at mas makahabagin. Unang-una, dahil ito ay nakasentro sa pakikinig ng pahingilay, tinutulungan tayo ng communal discernment na mas maging maunawain sa sinisikap nating marinig, pakikinig tinutulungan tayo ng communal discernment na mas maging maunawain kapag sinisikap nating marinig ang boses ng bawat isa. Doon natin mas naunawan ang kanilang pinagdadaanan. At kapag naunawaan natin sila, mas lumalalim ang ating compassion. Pangalawa, pinapaalala sa ating communal discernment na ang mga desisyon ay hindi lang tungkol sa ako, kundi tungkol sa tayo sa isang mundo na puno ng kompetisyon at sariling interes. Ang ganitong paraan para sa pagdesisyon ay isang mahalagang paalala at halaga ng kolektibong kabutihan. Pangatlo, sa magitan nito, mas nagkakaroon ng pagkakaisa ang tunay na malasakit sa loob ng komunidad. Kapag alam mong bahagi ka ng desisyon, mas malaki ang tsansang tutulong ka sa pagkakatupad nito. Nagkakaroon ng sense of ownership at sama-samang panagutan. Ang PU ay isang institusyong akademiko. Isa itong komunidad na may tungkulin buuin ng hindi ang katalinuhan kundi ang puso ang bawat member nito. Sa pagtuturo ng compassion at communal discernment, hinuhubog natin ang mga kabataang hindi lang ang mahusay sa klase, kundi mahusay rin sa pakikipagkapwa-tao, sa pag-aalaga sa kalikasan at sa paggawa ng tamang desisyon.
Kung lahat tayo, mga estudyante, guro at leader, at nagsama-sama upang isabuhay ang malasakit ng walang dada na ang PIO ay magiging huwaran ng isang mabahaging makatao at makaligasang pamayanan. Sa mas malawak na saklaw kung ang prinsipyo ng compassion ay communal discernment ay may sabuhay din sa iba't ibang paaralan, pisina, pamahalaan at tanda, pamahalaan at tahanan, unti-unti nating nababago ng mundo ang isang mundong kung saan mas nauunawa ang pag-unawa kaysa sa paghusga, mas inuunang pagkakaisa kaysa sa kompetisyon, at mas pinapalaga ang kabutihan ng lahat kaya sa interes ng iilan. Sa huli, tandaan natin ang compassion ay hindi lamang nararamdaman, ito ay ginagawa, at sa tulong ng communal discernment, lumalalim ang ating malasakit sa isa't isa, sa kalikasan, sa piyuman o sa labas ng ating paaralan, at ay papakita natin na tunay na malasakit ay nagsisimula sa pakikinig, sa pag-unawa at sa sama-samang pagkilos. Tayo ang simula ng pagbabagong gusto natin makita sa mundo. Thank you po.